Okay, let's continue to our other scripture chapter and verse, no? Dito tayo sa ating Joshua naman, okay, Joshua, no? Alright, Joshua, okay? Joshua chapter 4, verse 20 to 24, no? Verse 20 to 24, no? Here is the message, no? All those 12 stones, no, which they took out of Jordan, no, did Joshua pitch in, no? Gilgal, okay? Verse 21, and he spake unto children of Israel, saying, when your children shall ask their fathers in the time to come, saying, what mean this stone? Okay? Verse 22, then ye or you shall let your children be known, saying, Israel came over the Jordan on dry land. Okay? Verse 23, for the Lord your God dried up the waters of Jordan from before you, and ye or you were hurried pass it over, as the Lord your God did to the Red Sea, which he dried up from before us until we were gone over. Okay? Verse 24, that all the people of the earth might know the hand of the Lord, that it is mighty, that ye or you might fear the Lord your God forever. Okay? Ito sa Tagalog version niya, okay? Joshua paina 4, versikulo 20, no? Joshua paina 4, versikulo 20 hanggang 24, okay? In Spanish, Joshua kapitulo 4, versikulo 20 hanggang 24, no? Sa Tagalog, Joshua kapitulo 4, versikulo 20 hanggang 24. At yaong 12 bato na kanilang kinuha sa Jordan ay ibinunton ni Joshua sa Gilgal, okay? Versikulo 21, at sila'y nangagsalita sa mga anak ni Israel na sinasabi, pagka tinanong ng inyong mga anak na kanilang mga magulang sa panahong darating na sasabihin anong kahulugan ng mga batong ito, no? Versikulo 22, ay inyo ngang ipatatalastas sa mga anak ninyo na sasabihin ang Israel ay tumawid sa Jordan ito sa Jordan ito sa tuyong lupa, okay? Versikulo 23, no? Sapagkat tinuyo ng Panginoon niyong Diyos ang tubig ng Jordan sa harap ninyo, hanggang sa kayo'y makatawid gaya ng ginawa ng Panginoon ninyong Diyos sa dagat na mapula na kaniyang tinuyo sa harap namin, hanggang sa kami ay makatawid. Okay? Versikulo 24, no? Upang makilala ng lahat ng mga bayan sa lupa, no, ang kamay ng Panginoon na makapangyarihan, upang sila'y matakot sa Panginoon ninyong Diyos, okay? Magpakailanman, okay? Yan po ang sinasabi, no? Now, let's go to the other scripture chapter and verse, no? Dito tayo sa Chronicles, no? Chronicles, no? 2 Chronicles chapter 25, verse 24 to 28, no? 2 Chronicles, no? Chapter 25, verse 24 to 28, okay? Here is the message, no? And he took all the golds, no, and the silver, no, and all the vessels that were found in the house of God, with Obededon, no, Obededon, and the treasure of the king house that hostage, no, also, and returned to Samaria, no. Verse 25, no, and Amaziah the son of Joash, no, king of Judah, lived after the death of Jotham son of Jehoahaz, no, king of Israel, 15 years. Okay? Verse 26, no? Now the rest of the acts of Amaziah, no, first the last, behold, are they not written in the book of the kings of Judah and Israel, no? Verse 27, no? Now after the time that Amaziah did turn away from following the Lord, they made a conspiracy against him in Jerusalem, no? And he fled
and he fled to Lachish, no? Lachish, but they sent to Lachish after him and slow him there, no? Slow him there, okay? Verse 28, no? They brought him upon horses, no? And buried him with his fathers in the city of Judah, okay? Nilibing siya doon sa tabi ng kanyang ama, okay? Ayan ang ibig sabihin, no? Now, let me read in Tagalog version, no? 2 Kronika, pahina 25, versikulo 24 hanggang 28, no? At sa Spanish, 2 Kronika, kapitulo 25, versikulo 24 hanggang 28, okay? Here is in Tagalog version, no? At kinuha niya ang lahat ng ginto at pilak at sa lahat ng sisidlan na nasumpungan sa bahay ng Diyos, okay? O kay Obed-Edom at ang mga kayamanan ng bahay ng hari, pati ang mga sanglang tao, at bumalik sa Samaria, no? Versikulo 25, at si Amasayas na anak ni Joas na hari sa Juda ay nabuhay pagkamatay ni Joas, no? Na anak ni Jokas, no? Jokas na hari ng Israel sa 15 taon, no? 15 years, okay? Versikulo 26, no? At ang iba sa mga gawa ni Amasayas na una at huli, narito, di ba nangasusulat sa aklat ng hari sa Juda at sa Israel, okay? Versikulo 27, mula sa panahon nga na humiwalay si Amasiyas, no, sa pagsunod sa Panginoon sa Panginoon ay nagsipagbanta sila laban sa kaniya sa Jerusalem, at siya'y tumakas sa Lachish, ngunit pinasundan niya siya sa Lachish at pinatay siya roon, okay? Versikulo 28, at dinala siya na nakapatong sa kabayo, at inilibing siya sa kasama ng kanyang mga magulang sa bayang Juda, no? Sa bayan ng Juda, okay? Yan ang sinasabi nating 2 Chronicles chapter 25 verse 24 to 28, no? Now, let's go to the other scripture chapter verse, okay? Dito tayo sa ating Psalm, no? Psalm chapter 65 verse 11 to 13, no? Psalm chapter 65 verse 7, 11, okay? 65, 1 to 13 pala ang babasahin natin, okay? Psalm chapter 65 verse 1 to 13, okay? Dito tayo, no? Please wait it for thee, O God, in Zion, no? And unto thee shall the vow be performed, okay? Verse 2, and thou that hearest, no, prayer unto thee, shall all flesh come, okay? Verse 3, no? Iniquities prevail against me, as for our transgression shall purge them away, no? Verse 4, no? Blessed is the man who thou choosest and causest, no, to approach unto thee, that he may dwell in the courts. We shall be satisfied with the goodness of thy house. Of thy house, no, even of thy house, even of thy holy temple, no? Even of thy holy temple. Verse 5, no? Verse 5, okay? By terrible things righteousness willed, no, the answer us, no, O God of our salvation, who are the confidence of the ends of the earth, no, and of them that are afar hope upon the sea, okay? Verse 6, no, which by strength seated past the mountains, no, bring girded with power, no, okay? Yan ang sinasabi, no? Verse 7, no,
which stilleth the noise of the seas, no? The noise of their waves, no? And the tumult of the people, okay? Verse 8, no? Verse 8, no? They also that dwell in the uttermost parts are afraid at thy tokens, no? Thou makest the outgoings of the morning and evening to rejoice, no? Verse 9, no? Thou visitest the earth and watereth it, thou greatly enriched it with the river of God, no? Which is full of water. Thou preparest them corn, no? When thou hast to provide for it, no? Verse 10, no? Thou waterest the ridges, no? Thereof abundantly thy settle up the porous, no? Thereof thou makest it soft with showers, no? Thou blessed the spring thereof, no? Verse 11, no? The crownest the year with thy goodness, no? And thy pots drop fatness, no? Verse 12, no? They drop upon the pasture of the wilderness, no? And the little hills rejoice on every side, okay? On every side, no? Verse 13, last verse, no? The pasture are clothed with flax, no? The valley also are covered over with corns, and they shout for joy, they also sing. O, shout for joy, they also sing. Okay? Yan ang sinasabi, no? Sumisigaw at nagkumakanta sila, parang gano'n, okay? Alright, basahin natin sa Tagalog version, no? Mga awit o kanta, paina 65, versikulo 1 hanggang 13, no? I got this to Minister Tom, okay? Itong ating Psalm chapter 65 verse 1 2, pero binasa ko na lahat yung buong chapter, okay? Yung one chapter ng Psalm chapter 65 verse 1 to 13, okay? Now let me read in Tagalog. In Spanish, no? Salmo Canción kapitulo 65 versikulo 1 hanggang 13, okay? The other one that we read is Dos Crónico, no? Kapitulo 24, 28. The other one is Joshua kapitulo 4, versikulo 20, 24, no? The other one is 3:16, Genesis chapter 3:16, we read until verse 24 yata yun, okay? Sa Genesis natin, okay? So, let me continue to read in Tagalog version, no? Sa ating mga awit o kanta, paina 65, versikulo 1 hanggang 13, okay? Sa Spanish, Canción o Salmo kapitulo 65, versikulo 1 hanggang 13, no? O ikaw na dumidinig ng dalangin na sa iyo'y paroroon ang lahat ng laman, okay? Versikulo 3, no? Mga kasamaan ay nanaig laban sa akin, no? Tungkol sa aming pagsalangsang ay lilinisin mo, no? Versikulo 4, no? Mapalad ang tao na iyong pinili at pinalalapit mo sa iyo upang siya'y makatahan sa iyong mga looban, no? Kami ay nangasisiyan sa kabutihan ng iyong bahay, no? Na iyong banal na templo, okay? Dito tayo sa kabila, no? Karugtong, no? Versikulo 5, sagutin mo kami sa katuwiran sa pamamagitan ng mga kakilakilabot na bagay, o Diyos ng aming kaligtasan. Ikaw ang katiwalaan, no? Ikaw ang katiwalaan ng lahat ng wakas ng lupa at nila na malayo sa dagat, no? Malayo sa dagat, okay? Versikulo 6, no? Na naglalagay ng matibay na mga bundok sa pamamagitan ng kaniyang kalakasan, palibasay nabibigkisan sa palibot ng kapangyarihan, okay? Versikulo 7, na nangapagpipigil sa buong mga dagat ng hugong ng kanilang mga alo, no? At ng kanilang mga bayan, no? Versikulo 8, sila naman ay nagsisitahan sa mga dulong, no? Bahagi ng nangatatakot sa iyong mga tanda. Ikaw ang
nagbibigay galak sa pagbubukang liwayway at pagtatakip silim. Okay? Versikulo 9, no? Iyong dinadalaw ang lupa at dinidilig mo, iyong pinayayamang mainam. Ang ilog ng Diyos ay puno ng tubig, iyong pinagtataanan, no? Iyong tataanan sila ng trigo sapagkat inihanda mo sa lupa. Okay? Inihanda mo sa lupa. Versikulo 10, iyong dinidinig ang kaniyang bungkal na sagana, no? Iyong pinapatay ang kanyang mga bungkal, iyong mga pinalalambot ng ambon, iyong pinagpapala ang pagsibol niyo, no? Versikulo 11, no? Iyong dinudulutan ang taon ng iyong kabutihan, no? At ang iyong mga blandas, no? At pumapatak sa katabaan, no? Versikulo 22, nagsisipatak sa mga pastulan sa ilang at ng mga burol ay nabibigkisan ng kagalakan. Okay? Versikulo 23, huling versikulo, ang mga pastulan ay nangabihisan ng mga kawa, no? At ang mga libis naman ay nangatatakpan ng trigo, sila'y nagsisiyaw sa kagalakan, sila naman ay nagsisiawit. Okay? Sila naman ay nagsisiawit. Okay? Dako tayo sa ibang scripture chapter. Dito ulit tayo sa Psalm, no? Psalm chapter 139 verse 5 to 9, no? 139 verse 5 to 9, okay? Psalm 139 verse 5 to 9, okay? Bakit doon nakalagay yan? Ang layo na napaglagay, no? Psalm 139 verse 5 to 9, okay? Here is the message. Thou hast beset me behind and before, and laid, no, thine hand upon me, no? Verse 6, no? Search knowledge into the wonderful, for me it is high, no? I cannot attain unto it, no? Verse 7, no? Whether shall I go from thy spirit, or whether shall I flee from thy presence, no? Verse 8, no? If I ascend up into heaven, thou art, no? There is make my bed in hell, no? Behold, thou art there, no? Okay? Verse 9, no? If I take the wings of the morning and dwell in the uttermost parts of the sea, no? Uttermost parts of the sea, okay? Yun yung ating Psalm 139 verse 5 to 9, okay? Now, let me read in Tagalog, no? Sa Tagalog, no? Mga awit o kanta, pahina 139, versikulo 5 hanggang 9, no? Sa Spanish, no? Canción or Salmo, no? Kapitulo 139, versikulo 5 hanggang 9, okay? Iris in Tagalog version, no? Iyong kinulong ako sa likuran at sa harapan, at inilapag mo ang iyong kamay sa akin, okay? Versikulo 6, no? Ang ganyang kaalaman ay totoong kagilagilala sa akin, no? Ito'y mataas na hindi ko maabot. Ito'y mataas na hindi ko maabot, no? Versikulo 7, saan ako paroroon na mula sa iyong espiritu, o saan ako tatakas na mula sa iyong harapan, okay? Versikulo 8, no? Kung sumampa ako sa langit, nandiyan ka. Kung gawin ko ang aking higaan sa Siol, narito ikaw ay nandoon. Okay, versikulo 9, no? Kung aking kunin ang mga pakpak ng umaga at tumahan sa mga pinakadulong bahagi ng dagat, okay? Yan ang sinasabi sa Tagalog, okay? Now, let's go to the other scripture chapter and verse, okay? Dito tayo sa ating Proverbs, no? Proverbs chapter 11, verse 27 to 31, okay? Proverbs chapter 11, verse 27 to 31, okay? Here is the message, no? He that diligently taketh, no, good, procureth labor, no? Procureth favor, but he that seeketh, no, mischief
it shall come into him. Okay? Verse 28, no? He that trusted in his riches shall fail, but the righteous shall flourish as a branch. Okay? Verse 29, he that troubleth his own house shall inherit the wind, and the fool shall be servant, no, to the wise of hurt. No? Verse 30, no, the fruit of the righteous is a tree of life. No? The fruit of the righteous is a tree of life. No? And he that winneth soul is wise. Okay? Verse 31, no? Behold, the righteous shall be recompensed, no? In the earth, no? Much more the wicked and sinner. The wicked and the sinner, okay? Yan ang sinasabi, okay? Now, let me read in Tagalog version, okay? Dito tayo sa Tagalog version, mga kawikaan, no? Pahina 11, versikulo 27 hanggang 31, no? Sa Spanish, no? Proverbios, no? Kapitulo 11, versikulo 27 hanggang 31. Again, sa Tagalog, no? Mga kawikaan, pahina 11, versikulo 27 hanggang 31. Here is in Tagalog version, okay? Siyang humahanap na masikap ng mabuti ay humahanap ng lingap, ngunit siyang kumakata ng sama ay sa kaniya'y lalagpak, okay? Versikulo 28, siyang tumitiwala sa kanyang mga kayamanan ay mabubuwal, ngunit ang matuwid na namumukadkad sa parang sariwang dahon. Okay? Versikulo 29, siyang bumabagabag sa kaniyang sariling sangbahayan ay magmamana ng hangin, no? At ang mangmang ay magiging alipin ng pantas sa puso, no? Versikulo 30, ang bunga ng matuwid ay punong kahoy ng buhay at ay siyang pantas ay humihikayat sa mga kaluluwa, no? Versikulo 31, narito ang matuwid ay gagantin sa lupa, gaano pa nga kaya ang masama sa makasalanan, okay? Gaano pa kaya ang masama sa makasalanan, okay? Versikulo, dito tayo sa ating no? Babasahin pala natin itong God promises. Yan yung Proverbs na binasa natin. Kasi may message din dito sa ibang tao, no? Ang message dito ng ibang tao, kanilang opinion, no? Like the Bible's opinion, okay? All the opinion of other people like me, like you, like Tom, or other pastor, priest, preacher, minister, it came from the Word of God, no? The point is if they saying right or they explain it right, okay? If it's granted by God or if it's will of God, no? But every word that came out from our body and soul in our tongue, no? It's the word of God, okay? So here is the July 7 in God promises, no? He who trusts in the riches will fall. He who trusts in the riches will fail, no? He who trusts in his riches will fail, no? He who trusts in his riches will fail, no? But the righteous will flourish like foliage, no? Foliage, no? Yan ang sinabi. But the righteous will flourish the foliage, no? Yan yung Proverbs chapter 11 verse 28, but we read 27 to 31, okay? We come into life with empty hands. So we come into life with empty hands. So, pinanganak tayo, wala no? Wala tayong dala. Wala. Hubad lang tayo, no? We come into life with empty hands, no? And it's with empty hands we live it, no? Actually, we can possess nothing to property and no person. Along the way, it is God who owns everything and we are but stewards of his property during the brief time we are on earth, no? Everything that we see about us that we count as our possession only comprises alone from God, no?
Yan ang sinasabi, no? Peace with God, ang title, no? Peace with God, okay? Now, let's go to the other scripture chapter and verse, no? Dito tayo sa ating Hosea naman tayo, Hosea, no? Hosea, no? Chapter 8, verse 2, okay? Hosea, chapter 8, verse 6, okay? Chapter 8, verse 6, okay? Here's the message, no? Israel, cry unto me, my God, we know thee, okay? Verse 3, no? Israel has cast off the thing that is good, no? The enemy shall pursue him, okay? Verse 4, no? They have set up kings, no? But not by me. They have made princes, no? And I knew it, no? And I knew it not, no? Of their silvers and their gold have they made them idols, no? That they may be cut off, no? That they may be cut off, no? Verse 5, no? They call, O Samaria, hath cast free of mine anger, no? Is kindled against them. How long will it be, are they attain to innocency, no? Innocency, no? Innocency, no? Verse 6, no? Far from Israel was it also, no? Was it also, no? The workman made it, no? Therefore it is not God's, but the coal of Samaria shall be broken in pieces, no? No, hindi parang hindi daw gawa ng Diyos, no? Kundi gawa lang ng tao, okay? Now, let me read here in Tagalog version, no? In English, Hosea chapter 8, verse 2 to 6. No? Sa Tagalog, Oseas, no? The difference is the last letter and the first letter, no? Hoseas, no? In English, Hosea, no? In English, Oseas, no? Oseas, no? Oseas, no? Kapitulo 8, versikulo 2 hanggang 6, no? Sa Spanish, no? Oseas kapitulo 8, versikulo 2 hanggang 6. Sa Tagalog, Oseas kapitulo 8, versikulo 2 hanggang 6, okay? So, here's in Tagalog version. Sila'y nagsisidaing sa akin Diyos. Sa aking Diyos. Sila'y nagsisidaing sa akin, Diyos ko. Kaming Israel ay nakakakilala sa iyo, no? Versikulo 3. Tinatakwil ng Israel ang mabuti. Hahabulin siya ng kaaway, no? Versikulo 4, no? Siya'y nangalalagay sa sila'y mga nangaglagay ng mga hari, ngunit hindi sa pamamagitan ko. Sila'y nangaglalagay ng mga prinsipe at hindi sa kaalaman, at hindi ko nalalaman, no? Sa kanilang pilak ay kanilang ginto ay nagsigawa sila ng Diyos-Diyosan upang sila'y mga hiwalay, okay? Versikulo 5, no? Kaniyang inihiwalay ang inyong guya, o Samaria. Ang aking galit ay nag-aalab laban sa kanila hanggang sa kailan sila ay magiging mga musmos, okay? Mangmang, ibig sabihin, no? Versikulo 6, sapagkat mula sa Israel nanggaling ito'y ginawa ng manggagawa at ito'y hindi Diyos. Oo, ang guya ng Samaria ay magkakaputol-putol, ibig sabihin, okay? Now, let's go to the last one that we have, no? Sa Matthew tayo, no? Matthew, no? If I cannot read in Spanish, read it by yourself, okay? But we try to read in English and Tagalog, no? Matthew chapter 6, verse 9 to 13, okay? Verse 9 to 13, okay? Here is the message, no? But not ye or you, no? Therefore, like unto them, for your Father, no? Knoweth the things ye or you have need of before ye or you ask him, no? Verse 9, no? After this manner, therefore, pray ye or you, our Father, which art in heaven, hallowed be thy name, no? No, verse 10, thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven, no? Verse 11, no? Give us this day our daily bread, no? Verse 12, and forgive us our debts as we forgive
our debtors, no? Verse 13, okay? And lead us not temptation, but deliver us from evil, for thine is the kingdom of the power and the glory forever and ever. Amen, okay? Iyan yung no? Verse 14, no? Verse 14, okay? For if ye or you forgive them their trespasses, your heavenly Father will also forgive you, okay? But if I forgive not men their trespasses, neither will your Father forgive your trespasses. Okay? Yan ang sinasabi, okay? Hanggang verse 15 ang ginawa natin, okay? So, dito tayo sa Tagalog version, Mateo 6, versikulo 9 hanggang 15, okay? Dito tayo, no? Magsidalangin nga kayo ng ganito, no? Ama namin na nasa langit, at sambahin nawa ang pangalan mo, no? Versikulo 10, dumating nawa ang kaharian mo, gawin nawa ang iyong kalooban kung paano sa langit ay gayon din naman sa lupa. Versikulo 5, ibigay mo sa amin ngayon ang aming kakanin sa araw-araw. Versikulo 22, at ipatawad mo sa amin ang aming mga utang, gaya naman namin na nagpapatawad sa mga may utang sa amin. Versikulo 23, huwag mo kaming ihatid sa tukso, kundi iligtas mo kami sa masama, sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kaluwalhatian, okay? Magpakailan man siya naman, no? Versikulo 4, sapagkat kung ipatatawad ninyo sa mga tao ang kanilang mga kasalanan, ay patatawarin naman kayo ng inyong Ama sa kalangitan, no? Versikulo 5, dadapat kung hindi ninyo ipatawad sa mga tao ang kanilang mga kasalanan, ay hindi rin naman kayo patatawarin ng inyong Ama sa inyong mga kasalanan, okay? Yan ang sinasabi, no? Now, let me try to read in Spanish, okay? Okay, let me continue to read in Spanish, no? God is good all time, so He wants me to read in Spanish too, no? He include in second video, no? Okay? Here is Mateo Kapitulo 6, versikulo 9 hanggang 15, okay? Vosotros pues oraréis así, Padre nuestro, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, no? Versikulo 10, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Versículo 11, ¿no? El pan nuestro de cada día, danaslo hoy, ¿eh? Versículo 12, ¿no? Y perdonanos nuestras deudas, ¿no? Como también nosotros perdonamos a nuestros deudores, ¿no? Versículo 13, ¿no? Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Versículo 14, porque perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial, ¿no? Versículo 15, ¿no? Mas si no perdonáis a los hombres, ¿no?, sus ofensas, tampoco vuestro os perdonará vuestras ofensas, okay? Yan ang sinasabi, okay? So, closing prayer na tayo, okay? Lord God, once again, thank you so much for guiding me, to be with me, to guide me, everything that you want me to be, Lord God. Your will be done, Lord God. Not only my will, but your will be done. Thy will be done, Lord God. Lord, please always guide us, protect us, make us safe, healthy, strong without our loved ones. Grandfathers, mother, father, uncle, auntie, cousin, nephew, everybody, Lord God. Family, heart, relatives, and friends, Lord God. Wherever they are in the top of the place of the circle of this world, Lord God. May your grace and mercy and power and blessing and grace, no, and your unlimited love, your holiness love be upon all of us as our shield, our protection, our provision, everything that we ask for. In your holy, mighty name, in the most holy Father, and you as the Son Jesus, with the Holy Spirit, in truly one God, in one Spirit. In your holy, mighty name, Jesus, amen and amen. Okay? Lord, please always comfort, no, all in the middle of war, in the victim of war, no, all
in the victim of flood, tornado, flood, earthquake, etc., etc., and other problems, Lord God. May you answer them, protect them, guide them, Lord God. Make them safe, no? With your always forgiveness. You are the forgiving God, Lord. You're always forgive us when we come back to you, Lord. Touch their heart the way you touch mine. Save them the way you save me. Call them the way you called me. In your holy, mighty name, Jesus. Amen and amen. Okay? God bless you po sa inyo lahat. Ingat po kayo, okay? Mwah.